Party List Representative Franz Castro na dapat ring imbitahan sa pagdinig ng Senado si Vice President Sara Duterte upang Franz Castro. Kita mo ha? Lumalabas eh. Lumalabas, kitang-kita, halatang-halata. Dati na po nating sinasabi ito. Ang target talaga nila ay Duterte. Ngayon, gusto nang ipatawag ni Castro si Sara. Siyempre, anong gagawin yan? Puputikan yan. Mukhang mabango si Sara eh. Siyempre, mukhang mabaho, kailangan putikan siya para dalawa silang mukhang mabaho. Di ba? Ganyan yan eh. Puputikan yan. Kailangan ipahiya yan sa Senado. Yan po ang strategy nila. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung nangyayari kay Tamba, ang gumagalaw po, eto mga party list. Alin? Ang talagang target dyan, ang bullseye niyan, hindi pa nga si Tatay Digong pinaka-bullseye niyan eh. Semi lang yun eh. Ang pinaka-bullseye nila dyan si Sara. Oh. Ang asong ulol niya, nitong si Tamba, ay itong mga party list. Especially ito sila Franz. Diyan sa Kongreso. Sa Senado naman si Ontiveros. Oh, sinong target? Duterte rin. Kita nyo? Hindi naman talaga si Kibuloy eh. Kaya po, hindi sa pinagtatanggol ko si Kibuloy. Sabi ko nga, hindi para sa akin humusga kung tama si Kibuloy o hindi. Kaya lang, para sa aking pananaw dito, tama si Kibuloy dahil, kaya naman siya pinag-iinitan dahil kila Tatay Digong. Dahil higit sa lahat kay Sara. sagutin ang mga alegasyon kaugnay sa umano'y pagtanggap ni Chopilo Sagarino, ano ang ensamada? Ang pagkakaintindi ko ang ensimada, tinapay yan, tama ba? Ay, pa-explain po natin, ano po ba yung ensimada? Yung ensimada po, yaan po yung mga vloggers na masaya na sila dahil sa kasisip-sip nila ang pinakain sa kanila ensimada. Samantalang yung media, naka-buffet. Nagigets nyo? Yung media, inimbitahan, naka-buffet. Yung mga vloggers, dahil mababa ang tingin sa kanila, yun, ensimada. Kaya ensimada po ang tawag. Sip-sip pa more. Yung mga ensimada hanggang ngayon, sumisip-sip pa rin yan. Ha? Siguro, masarap yung ensimada ang pinakain sa kanila. Baka yung kay Aga, ay kay Mulak ensimada. O baka galing Baguio pa yung ensimada. Di natin alam. Maasa pa sila sa ensimada, itong mga vloggers na yan. Okay, naintindihan po. Diretso tayo. ito ng bag ng mga baril mula kay Apollo Kibuloy. Ayon kay Representative Castro, dapat na humarap sa Senado si VP Sara at sagutin ang mga paratang upang malinawan ang Ito si Franz Castro. Parang ano eh. Gusto talaga makapagbatuhan ng putik. Parang galing sa putik. Anyway. Ayan. Kailangan daw ipatawag si Sara dahil doon sa baril. Nakita nyo, ang layo ng issue, no? Yung baril na yan, halatang halata ipinasok. Kasi nagte-test, para doon sa hindi nakakaalam, yung mga witness, sila po ay nagsasabi ng kanilang karanasan kay Kibuloy. Tapos, ipinasok pa yung nagbigay daw si Kibuloy ng baril kay Tatay Digong at kay Sara. Bag ng baril. Hindi ko nga naitanong, ano kaya yung bag? Louis Vuitton kaya? Gucci kaya yon? Ano kaya yung bag? So sa madaling salita, pilit na maisama, na maidawit ang Duterte, especially Sara. Halatang halata, hindi naman yun ang issue eh. Ngayon, ayan na yung issue nila. Tandaan po natin, kaya po pinatawag si Ka Eric ay dahil dun sa kanyang fake news di umanong binanggit. Dyan po nagsimula yon. Anong issue ngayon? Nandun na sa baril. Nakita nyo? Kung hindi
grabe kahihina ng utak ng mga ito. Halatang halata, ang layo na yung konteksto, yung original na pinag-uusapan. Pinagbintangan ni Ka Eric na merong travel expenses, merong budget, etong si Tambaluslos. Hindi nila naisagot, na hindi na ipagtanggol nila Tambaluslos. Ano ang issue ngayon? Bag ng baril. Ang layo na, di ba? Diyan, ganyan po sila, para sa akin, diyan, ganyan po sila kagago. Ginagago tayo. Sa totoo. Ang layo na nila. Ito bigyan ko kayo ng ilihis kong konti. Alam nyo kung ba't natin nahalata? Kasi pong itong mga Ensimada vloggers, hindi lang Ensimada vloggers, tawagin ko na rin pati yung mga Ensimada politiko, ex-politiko, ngayong politiko, mga opisyal, alam mo anong narrative nila? Ngayong sinisikil si Kibuloy, bakit daw tahimik ang Duterte? Ulitin ko, bakit daw walang statement, including yung mga dating broadcaster na ngayon ay naging vlogger? Lahat po sila yaan. Pansinin nyo. Kaya nga ni-live ko to Sabi ko, halatang may kumpas kayo sa ibabaw, mga animal kayo. Halata kayo. Bakit daw hindi umiimik sila Tatay Digong patungkol dito sa kay Kibuloy? Nilaglag daw ni Duterte itong si Kibuloy. Alam niyo po, style na ginagawa nila. Gusto nilang sumagot. Nang sa ganon, mabatuhan nila ng putik. Ang tanong ko sa inyo, yung bangag ba sinagot? Parinig lang. Yung open the book ba sinagot? Yung sinabi ni Kibuloy na Tuesday, Friday, na party-party nyo, sinagot? Nakasabwat daw si Tambaluslos, sinagot? Mga loko-loko tong mga mga Ensimada. Ang gusto nilang sagutin, ang gusto nilang sumagot si Duterte. Ay, takot na takot kayo sa Duterte. Gigil na gigil kayong putikan. Yan ang gusto nila, i-engage ang Duterte. Hindi po, sagutin nyo muna yung speech ni Tatay Digong sa Davao. Sagutin nyo muna yung yung open the book. Sagutin nyo muna yung Martes, Biyernes na yan. Pambira kayo, dami nyong hinahanap Ini-engage nyo Duterte. Halatang halata. Kayo nga hindi sumasagot. Ano sinagot nyo? Lihis. Anong sagot nyo? Hindi daw sila papayag sa Mindanao tanggalin sa Pilipinas? Kita mo ang layo ng sagot? Tino mga loko-loko tong mga to? Tigil-tigilan nyo nga kayong mga vloggers kayo, tinigil-tigilan nyo, niloloko nyo tao, nililigaw nyo issue dito. Ang original na issue ay Kaka Eric. Totoo ba yung sinabi ni Ka Eric kay Tambaluslos na napakalaki ng budget? Yun ang sagutin, totoo o hindi? Yan yung pinasasagot nyo si Sara. Ngayon, nilaglag daw ni Duterte si Kibuloy. Gusto. Kasi hindi sumasagot. Ang dami na pong binitawan. Sa totoo lang kung dami ng pasabog at binitawan, si Tatay Digong po ang maraming binitawan. Yun po ang sagutin nyo. Kayong mga vloggers, yun ang ipasagot nyo sa hari nyo. Yun ang pasagot nyo kay Tambaluslos. Galit na galit kayo sa Duterte, mga animal kayo. Ang issue
Nauna nang inihayag ng isang witness na sa pagdinig ng Senado ang umano'y pagtanggap nila dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte ng bag na sinasabing naglalaman ng mga baril mula kay Kibuloy. Tingnan mo kung gaano abusado tong alin na 'to. Hindi si Duterte, hindi yan, hindi yan. Hindi si Sara yan, eh. Itong alin na 'to kung gaano kaabusado. Bakit mo ipapatawag? Alam mo ba, kaya kayo nagpapatawag ng hearing, ba't kaya kayo may hearing sa Kamara is because of in aid of legislation. Anong magagawa niyong batas do'n? Yung bigyan ka ba ng baril, is that a crime? Halimbawa, bigyan ako ni Duterte ng baril. Kriminal ba yon? Bigyan ako ni Tambaloslos ng baril. Kriminal ba yon? Natanong mo ba kung may lisensya yon? Pwede naman yun ah. Kung may lisensya, ano magagawa? May nagbebenta nga sa mall eh. Tanga ka ba? Gusto mo pumunta ng SM? Punta ka ng BGC. Punta ka ng Robinsons. May nagbebenta ng baril. Ano ba kayo katanga-tanga nyo? Itong mga politiko na ito, hindi ba kayo nag-iisip? Gusto mo dalhin pa namin kayo sa firing range, kalat ang firing range? Meron pa ngang gunfire eh. Anong masama sa baril? Bobo. Wala pang masama sa baril. Alam nyo ba, kung may hindi ko sinasabing totoong binigyan ng baril, ha? Kaya nga pinost ko sa Facebook eh. Hindi nyo sinabi meron pala dyan sa Glory Mountain baril. Baka nakasale. Kasi bibili ako. Di ba? Tanga. Punta kayo ng Robinsons. Punta kayo BGC. Diyan sa Makati meron eh. Dito lang sa kanto namin may nagtitinda ng baril eh. Kanto lang namin walking distance Robinsons. Ang katangan nyo naman. Tapos gusto mo patawag sa Senado? Baka gusto mo na rin patawag yung GNC, yung gun store, trust trade. Patawag mo na rin yan. Yung mga nagbebenta ng baril na yan. Ano ba naman? Ano ba pinag-aaksayan ng panahon na itong ating mga... Tanggalin na nga yung party list na yan, punyemas na yan. Baka bawal na rin magkape. Si Kibuloy, binigyan ng kape si Coach Oli. Nauusi ako sa buhok mo, pakulay mo nga yan. Hindi, magalit ka. Hindi kasi ganyan ako eh. Pagka may mga puti na gusto ko na ano, ha? Hanap ka ng hanap sa camera eh. Galit ka, Coach Oli. Kasi galit ako sa may puti-puti, ano eh. Ano ko yung kasi. Naiirita ako pag, sa sarili ko. Tapos ganyan pa nakikita ko sa'yo. Para ka lang pinabili ng suka sa kanto. O sige, tuloy nga tayo dito. Bag na sinasabing naglalaman ng mga baril mula kay Kibuloy. Sa isang statement, mariing pinabulaan. Oo, yung baril ko, nakakabuhay. Walang masama doon. Kasi bumubuhay. Hindi, matindi rin yung baril nito si Tatay Digong, ha? Matindi. Matindi yung baril ni Tatay Digong. Chair. Matindi yan sila. Balik nga tayo, gulo-gulo nyo eh. Bag na sinasabing naglalaman ng mga baril mula kay Kibuloy. Sa isang statement, mariing pinabulaanan ni BP Sara ang mga paratang at sinabing hindi na bago para sa... Nakita nyo ba yon? Yung lumabas na video, na tinatanong tungkol dun sa anong reaction niya tungkol sa baril. Sabi niya, ano ba sagot niya? Parang, meron bang gun store sa Glory Mountain? Hindi. Alam mo, it shows na ganyan po kababaw ang ating mga ibang nasa legislative, Kamara and Senado. Ganyan po sila kababaw. Kasi pilit eh. Pilit
maipasok lang. Naalala ko yung may mga ganyang mga babae, 'di ba? Oh, 'di ba may mga ex kayong ganyan? Ang tagal-tagal na nangyayari ipinapasok pa. Basta maipasok lang. Kasi galit, eh, galit. Galit talaga 'to sa galit 'tong sila Franz Castro dahil binibira sila ng SMNI. Tapos siyempre may karga na rin, utos ng hari, hindi puwedeng mabali, bakbakan si Sara Duterte. 'Di ba? Ang sa akin lang, parang napakawalang utang na loob. Dito ako medyo na ano, kakalimutan, 'wag nating kakalimutan, hindi natin mararating ang ating gustong paroonan kung hindi tayo marunong tumingin sa ating pinanggalingan. Sino ba ang tumulong sa Uniteam? Alisin na muna natin yung kasalanan ni Kibuloy, kung meron man. Sino ba ang tumulong sa Uniteam? SMNI. Pagpalagay natin may kasalanan talaga si Kibuloy. For discussion purposes lang, hindi ko sinasabing may kasalanan nga. Pagpalagay nating may kasalanan talaga si Kibuloy. Dapat naman, bilang utang na loob, hindi ko sinasabing huwag niyong pagbayarin ng kasalanan si Kibuloy, bigyan niyo lang ng patas na laban. Yun lang naman, dalahin niyo sa korte. Huwag niyo nang itsismis. Tsismisan lang kasi mangyayari diyan sa Kamara at saka sa Senado. Utang na loob naman. Ginamit niyo, Ginamit niyong SMNI. Mahiya naman kayo sa balat niyo. Ginamit niyo rin si Sara. Mahiya naman kayo sa sarili ninyo. Hindi ko rin pinagtatanggol si Sara, ha? Hindi po. Pero mahiya kayo. Galit na galit ako sa taong traidor. Promise. Hindi ko sinasabing konsintihin ninyo kung may mali silang ginawa. Pero wag namang ganito, babuyan yan, 'Pag may nagawa naman sa inyo yung taong maganda, wag niyo namang babuyin. Kahit anong sama nila. Let's assume si Kibuloy ang pinakamasamang tao sa mundo. Let's assume ang pinakamasamang tao sa mundo ay si Sara. Wag niyong babuyin, nakatulong naman sa inyo, Bigyan niyo ng magandang laban, dalahin niyo sa korte. 'Yun ang sa akin. Kaya hindi ako magtatraidor, Kahit anong sama nung tao, yes, hindi ko kukonsintihin. Pero hindi ko bababuyin, mahiya kayo. Kasi ako naniniwala ako sa hustisya ng Diyos. 'Pag yung tumulong sa'yo, binaboy mo pa, sabi ko sa'yo, matindi balik niyan.